Digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Siguro sa gigil po ni Senator Bato, gusto niyang sapakin. Ito pong si Congressman Tabi, ano na nga ang pangalan nito? Serdanya. Si Congressman Tabi Serdanya. Gusto niyang sapakin para pumantay, no? Kasi po, hindi pa nakontento itong mga congressman, no? Sa pagpapa-impeach kay BP Sara, nang-aasar pa. Grabe. Ganyan na nga itsura mo, nang-aasar ka ba? Si Congressman Tabi talaga. Pag-usapan din po natin, ito pong yung si Marcoleta po ay nababawan, no, sa isinampang impeachment laban kay BP Sara. So kahit papano sisilipin po natin yung ilang pangunahing laman nitong ipinasang impeachment laban dito sa kay BP Sara Duterte ng mga congressman natin. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po si Congressman Tabi, oh. Sa mga hindi pa po nakakakilala, Tabi po yan kasi tabingi eh. Pag-uusapan po natin, fire na natin, no? Alam niyo naman po, ang ganda po ng aura ng ating Vice President kagapon, no? Nakumpara natin yung mga itsura ng mga nag-file ng complaint. Ang layo po, no? Ito po, dito po, masyado madaldal pala tong Tabi na to. No, hindi ko alam kung bakit siya nag-epal. Pareho sila ni Congresswoman na Franz Parlor. Franz Parlor. Napunan niyo ba? Yung makeup artist bagong recruit mula sa Parlor. Kung anong Parlor, bahala na kayo. Mas matindi pa to si Tabi. Talagang ibang klase. Ay, thank you very much muna. Ang ganda namang ito. Watari Boy. Watari the Wonder Boy. Thank you very much sa 10 Singapore dollars. Ito po kasi yung pinahayag ni BP Sara. No? Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay. Ang dami pong sinabi ni Congressman Tabi Serdanya, no? Ito po, para po hindi maging obvious. Inano na po yan siya ng para hindi na po siya nakatabingi. Tayo na nag-adjust. Pakinggan po natin bago natin sagutin kung bakit nagalit si Senator Bato. Nagre-react po siya sa God Save the Philippines. Teka, baka maano tayo nito PTV4 naman pala. Napot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang kapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa okay. Pinutol na natin, no? Doon lang po. Yung iba, yung sa DepEd, yung sa confidential fund, wag na natin talakayin yan kasi nireklamo nyo na nga no? Ang lakas daw ng loob ni BP Sara na
magpahayag ng God Save the Philippines. Eh hindi niya naman nailigtas yung mga magsasaka sa West Philippine Sea. Akala ko po tabingi lang yung itsura niya. Tabingi rin po pala pati utak eh. Yun yung problema eh, no? Vice President po si Sara Duterte, hindi po siya presidente ng Pilipinas, no? Baka nalilito. Kasi nga wala sa hulog eh. Baka pati yung utak wala po sa hulog. Hindi raw niya po naligtas yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sobra namang pagkabilib mo kay BP Sara. Hindi po siya presidente ng Pilipinas. Pero kung Duterte po yung iniisip nyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, ayon na rin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea, nung dumayo dyan yung mga mambabatas, ano po ang sinabi nila? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, hinihigpitan na naman kami ng mga inchik. Ibig sabihin na ngayon, panahon na naman ni BBM. So Duterte po, sa panahon po ni Duterte, malayang nakapangisda muli yung mga isda sa West Philippine Sea. Ano yung sinasabi mo, Tabi? Ha? Na hindi niya nailigtas sa mga mangingisda. Hindi po siya ang presidente ngayon. Pero nung presidente ng tatay niya, talagang nakakapangisda. Ito pa sinabi niya. Gusto kong sabihin kay BP Sara, hindi ito sa pinanjowaan. Kasi sabi ni BP Sara, mas masakit pa. Mas masakit pa yung hiniwalayan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Nasaktan si Tabi kasi siya yung isa sa mga nag-file ng complaint, di ba? Ito po ang sagot niya. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Kaya sa buwisit ni Bato, ito po sinabi ni Bato, yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Loko-loko rin to si Senator Bato. Ilapit mo raw yung pagmumukha mo kay Bato na sapakin niya para. Tignan niyo po. Ganyan na nga itsura mo. Nilapot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Kami na nag-adjust sa'yo. Hindi niya na-save ang death. Ang galing din itong gumawa na. Ulitin natin sinabi ni Bato. Yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito sa akin, sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Siyempre, alam po natin nagpapatawa lang si Senator Bato, di ba? Kasi nagpapatawa ka din eh. Di ba? Sabi mo, hindi to usapin ng jowaan. Kaya fair lang po. Pero alam niyo naman, yung mga patola, si Laila de Lima, pinatulan po, no? Si Bato. Alam mo, Laila, ito sabi ni Laila de Lima, galit na naman. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Tahasang pambabastos ito. Naalaman natin, kaya pala Tabi, si Congressman Tabi, dahil siya ay na-stroke. Na-stroke naman pala. Ang isang senador na nagsusulong ng karahasan kahit sa biro ay hindi naaayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. Alam mo, Ma'am Laila de Lima, ang una po nagbiro si Tabi. Sabi niya, hindi po ito usapin ng jowaan. Sa tingin mo ba hindi biro yun? Once na nagbiro ka na, no, inunahan mo na ng biro, dinaan mo sa biro yung atake. Fair game na yan na atakehin ka rin ng biro. Ikaw naman, no, Laila de Lima.
Pati ba naman biruan eh. Binibiro niya si BP Sara. Hindi joan daw ang usapan. Biniro din siya ni Bato. Nasasapaking kita pa. Para umistraight yan. Pero ito po ang hindi katanggap-tanggap dito kay Tabi, no? Ito pa po ang sinabi niya, if anyone should be saying God save the Philippines, it is the people suffering from her and her family's corruption, incompetence, and impunity. Hindi mo maintindihan, no? Congressman Tabi, naunawaan na namin ngayon kaya kaganyan mag-isip, hindi kompleto. No? Na-stroke ka pala. Okay, naunawaan na namin. Pero ipapaunawa rin namin sa iyo again. Paano ka nagsasuffer sa people suffering from her and her family's corruption? Paano ka nagsasuffer? Hindi naman sila nakaupo ngayon. Nung nakaupo po ang tatay niya, wala pong issue ng corruption. Nung wala na po ang tatay niya, wala pa rin pong issue ng corruption. Naunawaan kita kasi na-stroke ka pala. Pero itinatama po natin. Marcos po ang nakaupo ngayon. Kung nagsasuffer po ang mga tao, hindi po kagagawan to ng mga Duterte. No? Itama lang po kita, Congressman Tabi. Ingat-ingat ka rin sa pagbibiro kasi kung magtanggol yung nanay mo, kala mo nauna si Bato eh. Tsaka okay na rin yun. Malay mo makatulong. Pasapa ka kay Bato. Ang dami po reaction, no? Pero, okay, meron pang isang abogado na nag-react kay Chis eh. Hindi ko na makita ngayon. Hindi ko na makita, pero ito po yung laman ng kanyang reaction, no? Ang sinasabi niya, mali daw ng interpretasyon si Chis Escudero na dapat daw yung pag nagpasa na ng impeachment, etong pag nagpasa na raw na impeachment, dapat daw i-convene ka agad-agad. I-convene ka agad-agad ng Senado yung impeachment court. Di ba ikaw abogado ka? Abogado rin si Chis Escudero. Abogado rin si Antonio Carpio. Hindi lang siya abogado, dati rin siyang Supreme Court Justice. Ayun, sabi niyo, Justice Carpio Marcos can call a special Senate session for impeachment. Kanya-kanyang interpretasyon lang po yan ng pagiging abogado, hindi po porket abogado. Kaya nga po may ultimate, di po ba? Kaya nga po may ultimate na magpapasya kung sino po yung karapat-dapat. Yan po yung Supreme Court. Kung may problema kayo sa interpretasyon ni Chis Escudero, yun yung pagkakaiba nyo. Si Chis Escudero ang Senate President. Hindi kayo. Marami, lahat ng abogado ngayon may kanya-kanyang legal stands. Wala pa po kasing nangyayaring ganyan. No? Wala pa pong nangyayari na aabutan ng susunod na Congress yung impeachment nang hindi nasisimulan. Yung kay Corona kasi, nasimulan na nila eh. Nag-impeachment court na sila. Ito po, hindi pa. Kaya wag po kayo makialam sa Senado, wag niyong pakialaman. Hindi naman Franz Castro ang pangalan niyo. Si Franz Castro lang po ang pwedeng makialam. Yung mga patawat. Okay, pag-usapan na po natin to si ito pong si Marcoleta, no? Si Marcoleta po, alam naman natin magaling abogado yan at future senator. Magiging senador po yan. Kasama ng ating mga kandidato sa PDP laban. Okay. Si Marcoleta po,
dahil regular yan sa programang ano na nga yun, Saganang Mamamayan, pinag-uusapan po nila, may kopya na po yung co-host niya. Nakalimutan ko yung pangalan yung kung anong pangalan nun, yung sa Saganang Mamamayan. So pinag-uusapan nila kasi hindi pa raw nababasa ni Congressman Marcoleta yung impeachment, kaya ibinabato sa kanya. Kumbaga, reaction niya talaga habang sinasabi nung co-host niya yung mga laman, nagre-react siya. Kaya maganda, fresh na fresh O isa pa, ayon po kay Marcoleta, talagang ayon sa kanyang mga bubwit, hindi naman bubwit, may tawag siya talagang nagkabigayan, meron daw 100, mahigit 100 million dagdag, no? Na magiging budget ayon kay Marcoleta dito sa mga congressman. Yan po yung ayon sa kanyang mga naririnig. Congressman yan Siyempre, maririnig niya po yun. Tapos iba pa po yung AIX, iba pa po yung tupad, at iba pang mga ayuda, no? Ngayon, sagutin lang natin si Sandro. Sabi kasi ni Sandro, wala naman dun sa mga pumirma nung nag-aya silang mga pumirma, wala naman dun yung kapalit. Inaalok sila na pumirma kayo, kapalit. Alam mo, Sandro, hindi naman kinakailangan ng mga congressman, hindi naman mga ano yan Yung mga congressman natin sanay na diyan. Hindi sila uto-uto. Hindi mo kailangan sabihin, pumirma ka, bibigyan kita nito. Hindi yun, alam na ng mga congressman yun. Kahit hindi mo sila alokin, alam nila na pag hindi sila pumirma, matutulad sila sa mga hindi kakampi. Ibig sabihin, may kultura na dyan, yung mga hindi kakampi, yung mga sumasalungat kay Martin, may kultura na dyan na itsipwera. Ayan, napatunayan ko yan ngayon dahil sinabi ni Marcoleta matagal na palang hindi nakakatanggap si Marcoleta ng mga, wala palang yung mga tupad-tupad, wala siyang ganun. Wala siya nung mga, kasi itinuturing siya parang hindi na raw siya miyembro Wala siyang pabaon, wala siyang yung mga usual na pinamimigay. Kaya Sandro, hindi kinakailangan ng mga congressman, no? Hindi kinakailangan ng mga congressman na pagsabihan sila ng ipamukha sa kanila na pag pumirma kayo, may matatanggap kayo. Pag hindi kayo pumirma, wala kayong matatanggap. Given na yan. Dahil yan yung kalakaran. No? Yan yung kalakaran. Kita nyo, sinisi mo na naman si Digong. Wala na ba talaga kayong alam nyo po, hindi na po pwedeng yung Digong lang kayo ng Digong. Usapin na po to, kasi pag Digong po kayo ng Digong, isa lang po ang inaamin ninyo. Inutil talaga yung sinusuportahan yung presidente. Ang issue na po ngayon, presidente po si Marcos. Anong kinalaman ni Digong dyan? Okay. Balikan lang natin. Kalakaran na yan. Katunayan, pinatunayan ni Marcoleta na halos wala na raw talaga siyang mga pabaon, wala na siyang mga pambigay sa mga constituents niya. Kasi hindi naman siya tinuturing na ng miyembro Outcast. Ganun po sila magturing. Okay. Yung mga Digong pa rin ng Digong, inutil ba talaga ang Pangulo nyo? Lahat na lang ng issue, babalik nyo kay Digong. 2025 na po. 2022 pa presidente si Digong. Naintindihan nyo ba ibig sabihin nun? 3 taon nyo nang pinagbibintangan ng lahat ng problema ng Pilipinas si Digong. Inutil ba kayo? Inaamin ba nyo na inutil yung presidente natin? Lahat ng mga nangyayari ngayon, kasalanan ni Digong. Grabe namang utak yan. Kaya alam namin na wala kayong nagagawa Panay kayo Digong, panay kasalanan ni Digong. Tanungin mo kung anong ginawa ng mga yan. Wala masabi. Paano? Ang utak nila, lahat isisisi natin kay Digong.
Puta, pati ba naman yung pagbibigay ng mga ayuda ng mga congressman, kay Digong pa rin yung sisisi. Namigay si Digong ng ayuda dahil may pandemya. Ito namimigay walang pandemya. Yun yung pagkakaiba. Okay, punta na po tayo rito. Ako pa mahina comprehension. Ikaw pala matalas ka pala, Dax. Ang gawin mo, Dax, para patunayan mo matalas ka, gumawa ka rin ng vlogs, mag-discuss ka dun, lahat ng problema ng Pilipinas, isisi nyo kay Digong, yun. Matalas ang comprehension mo. Tignan natin kung may maniwala sa'yo. may problema tayo, nagbenta ng mga ginto. Kasalanan ni Digong yan. Bakit binenta ng mga Marcos government ang ginto? Si Digong may kasalanan. Si Fred Ching. Sasabihin mo kasi. Kasi ang buong akala ko pagka nag-ano kayo riyan, si Fred Ching pala yung sinasabi niya. Akala ko ako eh. Okay, punta na po tayo rito. No? Isa-isayin natin. Para malaman natin din yung laman, no? Sa mga hindi nakanood ng Saganang Mamamayan. Ito po yung mga laman. Ito po yung number 1, betrayed public trust, committed culpable violation of the Constitution and or committed high crimes. High crimes daw po ito. In contracting an assassination and plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in live broadcast. Di ba? Kinaso na nila, number 1 case pa, di ba? Yan yung sinasabi natin na naghanap sila, piniko nila si BP Sara, may kaso na sila. Kasi dati wala silang kaso eh. Okay. Pag tayo po, dahil hindi naman po tayo mga abogado, sasabihin natin, nga no, baka may paglabag nga si BP Sara. Pero ang paliwanag po rito ni Marcoleta, simple lang. Paano naging high crimes yan? Diba? Grave threat lang yan. Kung ako magsusuri niyan, grave threat lang yan. Ibig sabihin, ganito yung punto ni Marcoleta. Yung grave threat daw, kamag-anak lang yan ng jaywalking, pinsan lang ng jaywalking. Mababa lang po na krimen yan. Hindi po siya high crimes. Para po tanggalin, para tanggalin mo yung binoto ng 32 million, kinakailangan mabigat. Kasi po, importante po yung boto ng tao. Pinapahalagahan po yan. Kaya nga po sa Constitution nangunguna po, we, the sovereign Filipino people, kami ang nakapangyayari. Ang pinakamakapangyarihan po sa Pilipinas, yung mamamayan. 32 million, pinakamalaking boto po yan. Ngayon, ang kahulugan ayon kay Marcoleta, at ito, matagal ko nang pinaniniwalaan to. Kaya lang, syempre, mas maganda pag kinot mo si Marcoleta. No? Para kung binoto yan ng majority ng mga Pilipino, para magkaroon kayo ng justification, kayong mga konti lang ang boto, kinakailangan napakabigat ng krimen. Yun pala yun, no? Kinakailangan ang bigat ng krimen, nakatumbas ng boto niya. Hindi po basta pangkaraniwan ng krimen. Eto raw po, yung pagbabanta niya, di umano, sinabi rito na nagbanta si BP Sara, hindi po ganun kabigat yan. Kung grave threat lang yan. Pinsan lang daw yan ng jaywalking. Ang punto ni Marcoleta,
Kung ang ikakaso nyo lang ay kasing babaw lang ng jaywalking, hindi po pwedeng manaig yung ganyang kababaw na kaso sa boto ng 32 million. Yun eh. Pero sabi nga ni Marcoleta, sa bagay, mananalo naman ako o baka pala rin tayo, ako na mismo magko-question sa kanila. Kinakailangang patunayan nila kasi sila nag-aakusa eh. Yun po ang maganda sa impeachment. Inaakusahan nyo si BP Sara, patutunayan nyo yung akusasyon nyo. Kinakailangan yung mga ebidensya na patutunayan nyo, i-define nyo yung kahulugan ng high crimes. High crime. Kaya po napaka-importante po na iboto natin yung mga senador ni Tatay Digong. Kung gusto natin maligtas si BP Sara, no other way. Kinakailangan pumasok sila Marcoleta at lahat ng iba pa. Si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kakampi ni Duterte. Kinakailangan pong pumasok yan. Sila mismo yung ku-question. Paano mo nasabing high crime yan, yung sinabi ni BP Sara? Ikalawa. Hindi po sunod-sunod to ha. Saan na ba yung lintik na yun? Okay, eto po. Yung pong nag-commit daw po, yumaman daw po si BP Sara. No? Nung siya ay bago siya, kaya lang yung time frame, nung mayor siya. Sabi ni Marcoleta ganito, halimbawa, may krimen nga nagawa. Halimbawa raw po, nagkaroon nga ng krimen ng mayor. Nagpayaman nga siya ng mayor. Pwede bang ireklamo yon sa pwede bang ireklamo yan na impeachment? Hindi po. Bakit? Ang mayor po, vice mayor, governor at iba pa, konti lang po yung pwedeng impeach. Nasa konstitusyon po kung sino lang yung pwedeng impeach. Kung yung kasalanan niya na sinasabi ninyo ay nung mayor pa siya, wag muna nating talakayin kung tama ba na nagpayaman si BP Sara ng mayor siya. Halimbawa po, hindi po pwedeng isama yan sa impeachment dahil hindi po impeachable ang mayor. Piling tao lang po. No? Hindi po, wag nyo pong lituhin. Vice President po, ang kinakaso po nila nung mayor pa si BP Sara. Yung Vice President po lang dapat yung ikakaso nyo dahil anuman ang ikaso nyo sa mayor, hindi pasok yan sa impeachment. Dahil hindi impeachable yung mayor. Ang ini-impeach lang po ayon sa konstitusyon, President, Vice President, Supreme Court Justices, yung mga commissioner, COA, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service, at yun lang yata yung commission. Okay? So, ano man yung ginawa niya nung mayor siya, pwede nyo siyang sampahan na reklamo pero hindi dito sa impeachment. Natututo tayo lahat eh. Di ba? Yun lang po yung pwedeng ikaso, yun lang po yung kung isinasama nyo pa yung ginawa niya nung siya ay mayor, hindi po kasama yan. Okay? Matututo tayo. Marami tayong matututunan. Ito po. Culpable violation of Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection such as refusal to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor, attending rallies urging President Bongbong Marcos resignation, defending fugitive Pastor Kibuloy, among others. Hindi, no? Okay. Yung pong designation, kaso po ba yun nung sinabi lang ni BP Sara na siya yung designated survivor? Hindi po pwedeng kaso yun. Kasi talaga namang designated survivor yung Vice President. No? Kumbaga dinaan lang sa biro ni BP Sara dahil may sikat daw na
pelikula yata sa Netflix. Pero totoo naman po, by law, Vice President ay designated survivor. Eh bakit nyo ikakaso sa kanya yung sinabi niya lang yung kanyang trabaho? Hindi po ba? Kaya nga ang bababaw nababawabawan si Senator Marcoleta eh. Insurrection daw yun. Insurrection ba yung pagsasabi mo na ikaw ay designated? Ang tindi. Tsaka yung umattend daw siya doon sa rally. Umattend daw siya doon sa rally na nananawagan na BBM resign. Ito pa po, yung totality of the Vice President's conduct clearly displays conduct constituting betrayal of public trust. Yun daw pong pinagagawa ni BP Sara ay betrayal of public trust. Wala tayong magagawa talaga eh. Meron pang isa eh. Ito. Ito daw ang sa tingin nila ay pinakamabigat. Betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and Department of Education. Okay. Misuse and malversation. Graft and corruption, misuse and malversation ng confidential fund. Pag tayo yan, siyempre sasagutin natin, anong misuse dun? Pero pag mga abogado po, lagi nila, kaya maganda po mag-discuss ng batas yung mga abogado kasi ang pinupunto nila lagi, ano ba yung nilalabag na batas? 'Di ba? Kasi ang tendency natin, sasagutin natin na ano ba yung misuse dun? Talaga namang confidential yun, hindi po pwedeng ipaalam. Di ba? Ganun lang tayo sumagot eh. Pero yung mga abogadong katulad ni Marcoleta, grabe no? Ang sarap po nila kasi matututo ka eh. Ang tanong, labag ba sa batas? May nilabag na ba sa batas si BP Sara? Para sampahan ninyo ng kaso. Sino ba magsasabi na may nilabag siya sa batas? COA. Ang pinagbabatayan ninyo ng misuse, ng malversation at graft and corruption, yung ano pa lang po, yung AOM pa lang. Nakalimutan ko na yung meaning ng AOM. Hindi pa nga po yan, pinagpapaliwanag pa lang po. No? Hindi pa po napapatunayan ng COA na mayroon talagang anomalya. No? Pinagpapaliwanag pa lang sila. Paki-ano nyo nga lang po yung AOM. Paki-type nyo lang yung meaning ng AOM para matulungan. Nawala sa ano ko eh. Okay. Binibigyan po sila, may gusto pong pinagpapaliwanag pa lang po si BP Sara. Audit observation pa lang. O may naobserbahan kami, sabi ng COA. May kulang kayo ng mga papeles. Bigyan nyo kami ng papeles. Pag yan po hindi na-satisfy sa paliwanag, tsaka lang sila i-issuehan ng notice of disallowance. Audit observation memo pa lang, no? Naobserbahan nila, nagpakain kayo, halimbawa, nagpakain kayo ng Nutriban. Okay, ni-receive ni Kapitan. Pero hindi nyo pinapirmahan sa mga kumain. Yun lang po yun. Ay, nakalimutan ng mga kapitan. Naroon yan sa barangay. So, isasubmit lang ng kapitan, nakalimutan lang nila. May papeles lang po nakalimutan. Kaya po, yun po yun. Kulang kayo ng papeles dito. Pag nakakomply na kayo, tapos na. Nakakomply na kayo eh. Yun po yung pinagbatayan nila ng investigasyon, yung AOM.
So wala pa po yun, AOM pa lang. Hindi pa po paglabag yun. Ngayon, kung napatunayan po na hindi nila nakumbinsi yung COA, i-issuean sila ng notice of disallowance. Pag notice of disallowance na po ang in-issue sa kanila, bibigyan pa rin sila ng pagkakataon para i-comply. 6 na buwan pa. Hindi, may iba po eh. 2 po yung nabigay, may notice of disallowance. So hindi pa rin po yun. Halimbawa po, nakatapos yung 6 na buwan. Hindi pa rin na-satisfy yung COA. Pwede pa nilang sabi, o sige, notice of disallowance talaga yan. Oh, ano po paglabag dun? Sinasabi lang, isoli nyo lang ang pera. Alam niyo yung ibig sabihin ng notice of disallowance? Isosoli mo lang ang pera, tapos na yun. Yun po ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Isoli nyo yung pera. Ngayon, kung sa tingin nyo mali yung COA, iaapila pa yan sa Supreme Court. Okay. Eto nga, no? On appeal. Ibig nyo sabihin kung i-apply natin na may mali kagad si BP Sara dito lang sa AOM, di sabihin na rin natin na dapat hindi na pwedeng patakbuhin to si Franz Peter Castro. Si Franz Peter Castro, hindi dapat yan na pinatatakbo kasi on appeal siya. Wala pa nga po dun sa punto na on appeal eh. Hindi pa po on appeal kasi wala pa po yung 6 months na aayusin nila yung mga papeles. Ano yung pagbabatayan nyo? Kaya nakinikinit ako na sa hearing, yari po kay Marcoleta to. Kung gusto ninyo, no, kung gusto po ninyo na makita si Marcoleta, sino pa ba mga, ay putya, panay abogado pala tayo. Ang dami pala nating abogado, no? Si Bundok, si Inlo, si Vic Rodriguez, sino pa, si Lambino, no? Ang dami nating abogado na magsusuri dyan. Kawawa po yung mga prosecutor na yan. Ibig nyo sabihin, kasalanan na agad sa interpretasyon nyo. Yung COA nga, hindi pa nila sinasabi na may kasalanan. Kaya sabi nga ni Marcoleta, mababaw tong na to eh. Yung Pangulo nga ng Pilipinas, narinig niya rin yung mga sinabi ni BP Sara. Pero ayaw niya ng patulan. Ito namang mga kasamahan niya sa Kongreso, yun lang talagang gusto eh. Umaasa kasi na kaya nilang yung boto, makakuha ng boto dahil sila ay mahilig. Di ba? Yan yung problema ninyo ngayon. Paano nyo ipagtatanggol yan? Paano nyo yan? Kayo po isasalang. Nako, nakinikinita ko na. Kung yung ginagawa nyo sa Kongreso, na inimbitahan nyo tapos sila pa rin magpapaliwanag, kayo na ang nag-akusa, ang inaakusahan nyo yung magpapaliwanag. Hindi po dyan ngayon. Kung kayo po ang nagbibintang, kayo po ang magpapatunay. Pwede nga hindi umimik yung eh. Di ba? Yun po ang pagkakaiba pag sa korte. Patutunayan nyo yung binibintang nyo kay BP Sara. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay na reaksyon. Tanong lang po kayo sa mga hindi ganong malinaw. Pwede rin po kayong kumontra. Tanong-tanong lang po tayo. Ayusin ko lang tong ating para makapagbasa ako rito sa